Good morning ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta kayo? Oy, grabe si Amy Marcos Talagang naging tuta na ito ng mga Duterte. Naging sunod-sunuran na ito sa mga Duterte. No? Dalawang pagkakataon. Una, yung statement ni Sara Duterte kung bakit karay-karay niya itong si Amy Marcos sa tuwing mag-a-abroad sila, sa tuwing pupunta sila sa dahig, dahil may responsibilidad pala. Sabi nga ni Sara Duterte, hostage ko yan si Amy Marcos. Dahil ang kapatid niya ang nagpakulong sa tatay ko, siya dapat ang magbalik sa tatay ko dyan sa Davao. Yan yung unang sitwasyon. Mamaya pag-usapan natin yan. Pangalawang sitwasyon, natatandaan ninyo yung nangyari dyan sa Senado, yung plenary session nila, kung saan inuutusan si Amy Marcos ni Bato de la Rosa na pigilin itong pagsasalita ni Risa Ontiveros patungkol po sa impeachment trial ni Sara Duterte. Pag-usapan din natin yan. Bakit naging tuta na si Amy Marcos? Diba? Itinakwil niya na yung kapatid niya. Itinakwil niya si PBBM. Pagiging Marcos, kahit wala parang binash niya ng binash ang apelyido nila. Nilait-lait na ang pamilya nila. Sige pa rin si Amy Marcos. Dikit pa rin siya ng dikit dito sa mga Duterte na parang wala na siyang pakialam. Bakit gagawin mo yun? Diba? Bakit ganyan-ganyan ang kailangan mong isakripisyo, sisirain mo ang pangalan mo, ang apelyido ng pamilya ninyo para sa mga Duterte? Para saan? Bakit kinakailangan mong gawin yan sa mga Duterte? Dahil ba yan sa ambisyon? Dahil ba yan sa galit? Dahil hindi siya pinatakbo sa pagka-presidente ng 2022? Kasi for context lang, balikan natin noong 2022 presidential elections, marami ang nagsulong ng disqualification case laban kay PBBM. And lumabas na gusto pala ni Amy Marcos na tumakbo sa pagka-presidente. Nasa oras sana na na-disqualified si PBBM noong 2022, edi siya sana ang tatakbo sa pagka-presidente. Ambisyon yan. Isa yan sa mga dahilan kung bakit niya ginagawa yan. Pangalawa, ambisyon naman for 2028. Kasi hindi siya nag-succeed noong 2022. So sa 2028, ayan na ang ambisyon. Ano ang gusto niya? Pagka-presidente at o pagka-vice-presidente. Dalawa lang yung pinagpipilian natin Kasi niluluto nila yan sa 2028, si Sara Duterte ang presidente at vice-presidente naman itong si Amy Marcos. So kinakailangan nilang proteksyonan yan, yung tandem na yan. Siyempre, hindi sisirain ni Amy Marcos yung kanyang ugnayan. In fact, pinapalakas niya pa yung ugnayan niya sa mga Duterte para sa kanyang ambisyon pagsapit po ng 2028. Grabe talaga ang ambisyon. Oo, gagawin talaga ang lahat. Anyway, sige. Dito tayo sa unang issue, Kasi magtataka ka bakit laging karay-karay si Amy Marcos na wala naman siyang papel. In fact, pinahiya na nga siya ni Sara Duterte dyan. Sinasabi nila walang papel si Amy Marcos sa kanyang mga pagbisita dyan sa dahig at sa ibang bansa. Pero may statement ito noong isang araw. Ito, basahin natin yan nasa politico.com. Sabi ni Sara Duterte, kung saan man ako pumupunta, dinadala ko siya kasi sinasabi ko sa kanya na hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte dyan sa Pilipinas. Samantalang previously, ang statement niya, walang papel si Amy Marcos sa pagsasama. Kasi wala namang wala namang personality yan Pero awkward lang na sasabihin nila walang personality, nakikipag-shake hands kay Kaufman, nakikipag-meeting kasama kay Kaufman. So nililin lang din nila ang taong bayan dyan, di ba? Pero alam naman natin yan. Siyempre, diskarte nila yan. Kailangan hindi mabubulgar sa publiko yung totoong ginagawa nila. Hindi natin alam kung anong to what extent ang ginagawa ni Amy Marcos, talagang parang mapauwi itong si Digong. Hindi natin alam kung ano yung ginagawa niya, ano yung binebenta niya, ano yung mga sinasabi niya para makatulong siya para maiuwi yan si Digong. Without considering ka-coffee, itong mga biktima ng tukhang na kahit papaano nakakaranas ito ng hustisya sa tuwing nakikita nila si Digong na nakabilanggo dyan sa ICC. Hindi na importante yan ka-coffee. Hindi na importante ang hustisya para dito sa grupo ni Amy Marcos at ni Sara Duterte kasi talagang talagang ang tingin nila kay Digong santo Walang kasalanan yan si Digong. Pero malinaw naman, even si Digong umaamin na ginawa niya yung mga krimen na yan. Even yung abogado ni Digong umamin na hindi na raw po ipagpapatuloy yung paggawa ng mga krimen na yan para basta ma-issue lang yung interim release. Pero
dead maka-coffee itong sila Amy Marcos at sila Sara Duterte. Ang importante sa kanila, mapalabas itong si Digong. Papaano na lang yung mga mahihirap na kababayan natin, yung pamilya ng mga tinukhang, baliwala na po sa kanila yan. So yan pala ang ano dyan, kumbaga, yan ang pamato ni Sara Duterte, itong si Amy Marcos. So, sige, kapatid mo naman may kasalanan nito, o sige, ikaw din maghirap para ibalik naman yung tatay ko. Ganyan yung narrative dito ni Sara Duterte. So, in a way, pinagsasabong itong dalawa. Pero malinaw naman niya, kahit hindi naman pagsabungin yan, nagtaksil na itong si Amy Marcos sa kanyang pamilya. Ano pa sinasabi dito ni Sara? Dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa The Hague, ikaw ang magbabalik sa kanya sa Pilipinas. Paano naging kasalanan ni PBBM yan? Ang pagkakakulong pala ni Digong dyan sa The Hague, malaking kasalanan pala ni PBBM yan. Samantalang 2017 pa, na isampay ang kaso na yan sa ICC, hindi pa presidente si PBBM yan. Pero ngayon, kasalanan ni PBBM pala yan. Kasalanan ni PBBM na nag-issue ng warrant of arrest itong ICC at idinaan sa Interpol. Kasalanan ni PBBM yan. Kasalanan ni PBBM na ginampanan yung ating tungkulin sa Interpol at tulungan ang pagsiserve nitong warrant of arrest dahil mandato natin yan. Again, sa Interpol hindi sa ICC. Kasalanan ni PBBM yan. Yan ang narrative nila. Yan talaga ang pinapalabas nila. Lahat ito ay kasalanan ni PBBM. O wala nang ginawang mabuti ang presidente dito. Basta sa kampo ni Inday Sara Duterte, masama talaga ang presidente dito. Sabi pa ni Sara, kaya dala-dala ko yan siya kahit saan para siyang naka-hostage. Bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte nabalik na sa Davao City. Mukhang mahirap-hirap itong kondisyones ni Sara Duterte. Kapag nabalik na daw sa Davao, hindi nga mababalik sa Davao Diba? Ano ba yung request nila sa interim release? Doon sa interim release, sa isang bansa, undisclosed country, hindi nila sinasabi kung anong bansa, doon uuwi si Digong. Once na mag-grant itong interim release, hindi sa Pilipinas. Dahil hindi naman member state ang Pilipinas ng ICC. So, imposible itong sinasabi ni Sara Duterte. So, sa madaling sabi, magiging tuta niya si Amy Marcos kahit na grant na ang interim release ni Digong. Dahil ang kondisyones, maiuwi at maibalik sa Davao. Hindi nga maibabalik sa Davao yan dahil matagal pa yan maibalik. Dahil sa undisclosed country nga yan, ililipat. Nako, kawawang Amy. Tuta na lang yan ni Sara Duterte hanggang 2028. Ang masaklap pa, kung tumakbo sila sa pagka-presidente at vice-presidente sa 2028 tulad ng pinapalutang ni Robin Padilla, magiging tuta talaga siya. O aso na, malaki na kasi hindi na tuta ng mga Duterte. Kawawang Amy. Senador ka, di ba? Tapos naging sunod-sunuran ka lang kay Sara Duterte. Anyway, hindi lang yan yung unang pagkakataon. May isa pang sitwasyon ka-coffee. Ito yung hearing noong Senado, plenary session ito patungkol sa impeachment ni Sara Duterte. Yung inuutusan nila si Amy Marcos na i-cut itong intervention ni Risa Ontiveros. Pakinggan natin ka-coffee. For sure nakita nyo na ito dahil pinost na rin natin ito sa ating Facebook page. Wait lang ha. Volume natin. Again, yesterday, and again, the subject, which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege, which takes precedence over all motions. So I state my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech on the privileged speech of the good gentleman from Davao para sa wakas bigyang daan yung inaprubahan natin motion kahapon na manumpara po kami. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officers. O see? So yung point of order pala, point of order ni Amy Marcos sa plenary session na yan, hindi galing sa kanya, kundi utos sa kanya ni Bato de la Rosa para patigilin si Risa Ontiveros. Utos sa kanya ni Joel Villanueva. Ano ba tong si Joel Villanueva? Isa pa to Ano ba to? Solid Duterte ba to?
Inuutusan na maging bastos si Amy Marcos habang nagsasalita si Risa Ontiveros. Kabastusan naman yan, di ba? Ladies and gentlemen, ika nga, ito na ang ating Senado. Ilan na lang ang matitino. Marami dyan mga palyado na. O pamamarisan kayo ng tao. Nakikita kayo dyan, no? Nasa plenary session kayo, naka-live kayo. Nagsasalita yung isa, ika-cut ninyo. Ang masaklap, itong si Amy Marcos, nagpapagamit siya. Inuutusan lang siya ni Bato de la Rosa. Inuutusan lang siya, kino-coach lang siya ni Joel Villanueva para tutulan itong mga sinasabi ni Risa Ontiveros. O sige, isa pa, panoorin pa natin ito. Yesterday and again the subject which was the subject of the approved motion yesterday, which is an offshoot of a question of privilege which takes precedence over all motions. So I state my motion, Mr. President, to momentarily suspend any action, whether interpellation or seconding speech, on the privileged speech of the good gentleman from Davao, para sa wakas, bigyang daan yung inaprubahan natin motion kahapon na manumpara po kami. I have the floor, Mr. President. I have the floor, Mr. President, to make way for taking of the oath before the presiding officers. To the point na kinakailangan na lang isuspinde yung session. Di ba? Wala na. Kinat nila si Risa Ontiveros. In fairness, mas okay pa nga si Risa Ontiveros kaysa sa mga senador na ito Kay Joel, definitely, dito sa sitwasyon na yan, kay Joel Villanueva, kay Robin Padilla, kay Bato de la Rosa, kay Amy Marcos, mas matino pa si Risa Ontiveros dito sa sitwasyon na yan. Ginulo nila yung tao, nagsasalita. Diba? Hinintay niya yung makapagsalita siya, pero ginulo nila. Ang resulta, sinuspend nitong Cheese Escudero, na alam mo rin naman kung sinong pinapanigan nito si Cheese Escudero, sinuspend tuloy ang session. Natigil na. Kung ano man ang gustong sabihin ni Risa Ontiveros. Palyado talaga itong mga to. Ang masaklap dito kay Amy, matalino naman siya. Ako, no doubt dyan, matalino talaga itong si Amy Marcos as compared to other senators. Pero nagpapagamit naman siya. Ginagamit siya ng Duterte Black. Ginagamit siya ni Sara Duterte para sa motibo nito. Ginagamit siya ni Bato, ginagamit siya ni Robin Padilla at ng ilang mga senador. Bakit sinusugal ni Amy Marcos ang kanyang apelyido? Para sa ambisyon. Malinaw na malinaw yan. Para sa kanyang ambisyon sa 2028. In fact, ginawa niya. Kaya nare-elect yan, ka-coffee. Nare-elect yan sa pagkasenador. Tinaksilan niya, iniwanan niya yung kanyang partido mismo. O yung kanyang alyansa. Sige, hindi partido, yung alyansa. Itinakwil niya yung kanyang kapatid. Nilait niya yung pamamalakad ng kanyang kapatid para makuha yung boto ng mga Duterte, which I think nag-succeed siya dyan dahil nare-elect siya bilang isang senador. So syempre, nadjadya na siya sa momentum na yan, itutuloy-tuloy niya na yan hanggang sa 2028, di ba? Pinapalutang na nga nila yung ideya, natatakbo yan sa pagka-vice-presidente pagsapit ng 2028. Yan na, ambisyon, mga political ambition ang nagpapatakbo sa mga taong yan. Kaya kawawang taong bayan dyan Kinakailangan talaga natin magbantay. Suriin natin kung paano kumikilos itong mga to dahil mga personal interest itong mga to. Kung ordinaryong Pilipino ka, halimbawa ikaw ay pamilya ng nabiktima ng tukhang, wala kang chance kay Amy Marcos, hindi ka tutulungan. Kahit ikaw ay api, kahit na ikaw ay naabuso, hindi ka tutulungan. Dahil ang kinakailangan niyang tulungan, ang suspect, si Digong. Yun ang tutulungan niya. Diba? Lahat ng gagawin para kay Digong, hindi para doon sa mga biktima, sa pamilya ng 30,000 at tinukhang ng walang kalaban-laban, estudyante, minor de edad, senior citizen dahil sa tukhang na programa ni Digong at ni Bato. Lahat kayo, wala na kayong makakamit na hustisya kay Amy Marcos dahil kinakailangan niyang mauwi si Tatay Digong nila. Sige, baka may mga nais po kayong sabihin, baka may iba pa kayo nakikitang motibo, kasi ako ang nakikita kong motibo talaga kung bakit ginagawa ito ni Amy Marcos para sa kanyang sariling interest yan, para sa kanyang political ambition sa 2028 na maging vice-presidente or baka maging presidente pa. Yan ang kanyang ambisyon. Yan ang isang dahilan kung bakit niya ginagawa yung pagtataksil sa kanyang kapatid.
I-komento po, baka may nakikita kayong ibang motibo, ilagay dyan sa ating comment section, no? Nasa Facebook po kayo, pasuyo na lang din, baka di pa po kayo naka-like sa ating Facebook page. Please like and follow. Mga nasa YouTube, click nyo na po yung subscribe, at nasa TikTok, subscribe na rin po kayo. Magkita-kita tayo ka-coffee sa aking susunod na videos. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam.